At dahil kadarating lamang ng dalawa nating pinsan galing mangisda, ay nagpasya sila magluto ng saging. Pero hindi na daw nila kaya yung gutom nila, kaya pinagtimpla ko sila ng kape. Pero ito talagang isa kong pinsan ay gutom na, at dahil wala kaming pangkawit para dyan sa saging na nasa apoy, ay gumawa siya ng kanyang sariling pangkawit gawa sa kawayan. At habang abala yung isa kong pinsan sa kababantay ng kanyang saging, ay nagpasya na nga itong isa kong pinsan na maghiwa ng isda. So dapat sa paghiwa mo ng isda, lalo na sa pagganitong hiwa na malapit sa kamay mo, ay dapat ka mag-ingat dahil baka isda yung hinihiwa mo, mamaya ay yung kamay mo na. Sa ganitong paghiwa ng isda ay hindi madali yung ganitong estilo, kaya dapat medyo may alam ka at hindi yung basta nakahiwa ka lang. Sa mga taong marunong gumawa ng daing ay ganito nila ito hinihiwa para mas pag ibilad mo siya sa init ay madali siyang matutuyo. Pero hindi ito daing ha, ito ay kanilang iihawin sa nagbabagang apoy. At dahil nga sa gutom gawa ng umagahan, tanghalian, ay nagpasya silang ihawin. Actually, marami itong isdang huli nila at 3 lang yung gusto nilang ihawin para meron pa silang lulutuin mamayang gabi at bukas ng umaga. Pero kahit 2 araw yung kainin yung mga huli nilang isda ay hindi mo mauubos. Gawa ng sobrang daming isda ngayon. Dahil sa malawakang init ay bumababa yung tubig. At kapag bumababa yung tubig ay mas maraming isda sa ganoong paraan. Kapag ikaw ay mangingisda, alam mo yun, yung ganong estilo. At eto nga si The Boy at gutom na raw siya at atat na siyang kumain ng saging ay hindi na siya mapakali. Kanina pa siya paikot-ikot dyan sa saging niya pero hindi niya magawang kunin. Gawa ng ang lakas ng apoy. Ayan, habang itong isa naman ay gumagawa ng kanyang embento. Nilagyan niya ng konting kawayan, yan, para daw may harang yung isda at hindi masunog. At habang nag-iihaw nga sila ng isda, ay nagpaplano na silang bumalik doon sa kanilang pinangisdaan. Sabi nga nila ay isasama na raw nila ako bukas. Pero anong gagawin ko doon? Hindi naman ako marunong manghuli ng isda. Well, marunong kapag naka-jackpot. Pero suma total ay hindi talaga ako marunong mangisda. Ang alam ko lang ay kumain. Minsan nga hindi pa ako marunong magluto. Habang abala nga si Dayen sa paghahanda ng kanyang inihaw na isda, ay malaya nang kumakain ng saging si The Boy. Hindi na nga umiimik, basta kain lang ng kain. At pagkatapos niyang lutuin yung isda, nandito na naman tayo sa tinatawag na kambuay. Yan yung kambuay, minsan sa iba tinatawag yang kohol. Pero hindi po yan yung kohol na makikita nyo sa mga sakahan o sa palayan. Yan po ay isang kuhol o kambuay kung tawagin dito sa amin. Yan yung kuhol na may puti sa talukap. Yan po yung masarap kainin. Sa mga kilala niyan, alam nila yan kung ano ang lasa niyan, kung gaano kasarap yan. So dahil hindi nga rin ako marunong maglinis niyan, siya na naman yung maglinis. So kakain lang din naman ako. So, ganyan yung paglinis. Dapat idiin mo raw yung talukap at kapag nadiin mo yun, ay kusa iyong aangat. Pagkaangat nun, ay yan, kukunin mo yung puti. Dapat maingat kasi matalim po yun. Parang kasing talim daw ng kutsilyo, kaya dapat maingat ka sa pagtatanggal ng talukap. Kapag natanggal mo raw yung talukap, parang tutusukin mo yung bunganga para maging madiin siya doon sa kanyang bahay. Ayan, so tapos yun ng linisin, ay binudburan niya ng asin at ayan na nga, sinama niya sa kanyang mga isda.